boss. Pwede na. Oh, mag-start na po tayo. Minute ko na. Amen. Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At tunay na ang Diyos ay mabuti at tapat sa bawat isa sa atin. Sa Kanya po ang lahat ng papuri, ang lahat ng karangalan. Ang ating pong live broadcast ay nanggagaling dito po sa District 8 sa Talim Island, Binangonan, Rizal. Bago po tayo magsimula ay tayo po ay dumulog sa Panginoon sa pamamagitan po ng isang panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpapakumbaba sa inyong harapan at kinikilala namin, Panginoon, ang inyong kadakilaan, ang inyong pong karangalan, Panginoon, at katapatan sa bawat buhay ng bawat isa sa amin. Ngayong umaga ay amin pong inilalapit ang aming mga sarili, Panginoon, sa inyo na kami ay maging malinis sa inyong harapan sa pamamagitan ng dugo ng aming Panginoong Yesus na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad at paglilinis sa bawat isa sa amin, sapagkat kung wala ang inyong ginawa doon sa krus, Panginoon, kami ay walang oportunidad na makalapit sa inyo. Salamat, Panginoon, at sa amin pong pag-aaral ngayong umagang ito, amin pong hinihiling ang inyong pagpatnubay at pagtanglaw ng inyong Santong Espiritu, Panginoon, sa puso at kaisipan ng bawat isa sa amin. Ang inyong mga salita po, Panginoon, ay maging inspirasyon ng bawat isa sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, at sa inyo po kami umaasa sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. At tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Sa aklat po ng Mateo, ang kabanata po ay 5 at ang talata po ay 8. Ang sabi po doon ay mapapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Noong panahong nagturo ang Panginoong Yesus po sa yugto na ito, ang mga kalagayan po ng mga Pariseo noong mga panahon na iyon ay nakatuon ang kanilang pagsunod sa panlabas. Panlabas lamang po yung kanilang napagtutuunan ng pansin. Subalit, hindi gaano doon sa kanilang panloob, doon sa kanilang puso. Kaya po ang Panginoon ay nagturo sa kanyang mga tagapakinig dito na ang sabi po niya ay mapapalad ang mga may malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mga kapatid, sa panahon po natin ngayon ay napakadaling maging maganda sa harapan ng maraming mga tao. Madaling magpanggap, ano po? At napakadaling ngumiti kahit na may mga problema, kahit may pusong sugatan. Ano? Napakadaling magmukhang mabuti sa paningin ng mga tao. Pero ang tanong po ay, kumusta ang puso natin sa harapan ng Diyos? Sabi po ng 1 Samuel chapter 16 verse 7, sapagkat ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Maaari nating ma-impress ang maraming mga tao, lalo na kung tayo ay maraming talento, tayo ay may taglay na kahusayan, may mataas tayong pinag-aralan, magaling yung ating mga gawain, may magagandang accomplishment tayo sa buhay, maaaring ma-impress ang tao sa atin dahil doon sa ating husay. Pero sa Panginoon, ang tinitingnan ng Diyos ay walang iba kung hindi ang ating puso. Amen. Sabi po ng Panginoong Yesus, mapapalad ang may malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ang talata pong ito ay ika-6 doon sa mga mapapalad na sinabi ng Panginoon. Dito ay inilalarawan po ng Panginoong Yesus na ang katangian ng mga taong kabilang sa kaharian ng Diyos.
Hindi po ito isang utos, kung hindi ito ay paglalarawan ng uri ng taong tunay na pinagpapala ng Diyos. Ang mapapalad ay hindi lang masaya, ito ay may kahulugang pinapaboran o kinikilala ng Diyos. Ibig sabihin po sa biblical meaning ay, ang ibig sabihin po ng salitang blessed ay to be fully satisfied. It refers to those receiving God's favor regardless of the circumstances. Sa Greek word po, ang ginamit po dyan ay makarios. Ang ibig sabihin ay happy. They should not feel hopeless. Pag nasa Panginoon ka, hindi ka makakaramdam ng kawalan ng pag-asa sapagkat lagi kang may pag-asa sa Panginoon. Sa inuman pong salitang puso, pag tinignan po natin ang biblical term o kahulugan ng salitang puso ay it involves both heart and mind. Ito ay tumutukoy sa sentro ng isip natin, ng damdamin natin at kalooban. Meron po itong inner purity, hindi lang panlabas na pagsunod, kung hindi yung panloob. Kapag titingnan po natin ang sinasabi ng Biblia, ano pa talaga ang tunay na kalagayan ng puso ng tao? Sabi po ng Marcos 7:21 hanggang 23, sabi po ay ganito. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, umatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. 23, sabi po doon, ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso at dahil sa mga ito'y nagiging marumi ang tao. Kaya po pag tinignan natin yung kalagayan ng puso ng tao, ito po yung mga binabanggit na katangian ng puso natin bilang isang tao. Ano po? Sa Webster Dictionary po, pag tinignan po niyo yung salitang pure, ang ibig sabihin po niyan ay unmixed with any other matters. Ang ibig sabihin ito ay genuine, sincere. Sa Tagalog, dalisay. Pero in biblical terms, kapag tinignan po natin yung salitang pure, ang ibig sabihin po niyan ay guiltless, walang kasalanan, blameless, walang kapintasan. Amen. Kaya po, pag tinignan natin, parang pag sinalita yung narinig natin yung salitang pure heart, parang wala tayong kakayahan na maging guiltless at maging blameless. Amen. Pero dito po, sa sinabi ng Panginoon, mapalad yung mga taong may malilinis na puso. Hindi niya sinabi na mapalad yung mga mayaman, mapalad yung may pera. Hindi niya sinabi po yung mapalad ang mga sikat. Hindi mapalad yung mga taong mukhang mabait. Ano po? Pero ang sinabi ng Panginoong Jesus dito, mapalad yung may malinis na puso. Ang ibig sabihin, ang pinaka-importante sa Diyos ay hindi ang panlabas, kung hindi ang panloob. Pag tinignan po ninyo yung, halimbawa, bibigay po tayo ng halimbawa, pag sinabi natin na malinis, parang baso. Halimbawa, baso, gaano man kalinis at kakintab yung labas, pero sa loob ay marumi yung laman, kahit gaano kaganda yung labas, kung marumi, hindi natin nanaising uminom doon sa baso na yun. Ano po? Gayun din ang buhay natin, ganun din ang puso natin. Inaayos natin ang panlabas, yung imahe natin, yung reputasyon, yung pananalita natin. Pero ang Diyos, ang sinasabi niya, kinakailangan nating ayusin ang ating mga puso. Amen. Kaya kung ang kalagayan ng puso na hinahanap ng Diyos ay pure, ang ibig sabihin ay walang kapintasan, walang kasalanan, ay mahirap na tayo ay magkaroon sa ganang ating mga sarili ng isang purong puso. Amen. Sa pagpapatuloy po ng ating pagtalakay ay ating masusumpungan kung papaano tayo magkakaroon ng isang pusong dalisay sa Panginoon. Ang katotohanan, ang sinasabi po ng salita ng Diyos, sabi po ng Jeremiah 17:9, ang puso ay mandaraya ng higit kaysa lahat ng bagay.
isipin nyo, no? Napaka bigat nung sinasabi po dito. Hindi lamang po pala marumi yung puso natin, siya pala ay mandaraya pa. At mas madalas, maraming mga tao yung kahit sarili nila, nadadaya ng kanilang sariling puso. Amen. Hindi lang marumi ang puso natin, minsan mapanglin lang. Akala mo, okay ka, pero totoo noon ay hindi pala. Ano po? Minsan ang tingin mo sa sarili mo ay tama ka, pero mali pala. At minsan ang marami din nag-aari sa sarili na sila ay malinis sa labas, mukhang okay sa labas, pero may tinatago naman pala sa loob. Ano po? Kaya sabi ng salita ng Diyos ay ang puso ay mandaraya at minsan sarili na natin dinadaya pa ng sarili nating puso. Amen. Pwede nating tanungin ang ating sarili. Meron ba tayong galit na kinikimkim sa ating kalooban? Meron bang kasalanan hindi pa rin natin nakakayang ipatawad o hindi pa tayo nakapagpapatawad? O kaya naman po ay meron ba tayong kasalanang patuloy na inuulit-ulit natin sa ating buhay pero tayo lang ang nakakaalam noon? At ang Diyos na hindi nakikita ng mga tao, itago man natin sa mga tao pero hindi natin maitatago sa harapan ng Panginoon dahil ang lahat ng bagay ay lantad po sa Kanya. Sabi po ng Jeremiah 17 verse 10, sabi po doon, akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ibig sabihin, sinisiyasat ng Panginoon yung ating mga puso at ang ating mga kaisipan. Wala tayong maitatago sa Kanya at wala tayong maikukubli sa harapan ng Panginoon. Maganda tayo sa labas, nakikita ng mga tao, pero yung puso na hindi nila nakikita ay nasisiyasat at nalalaman ng Diyos ang lahat ng ating nasa loob at nasa puso natin. Kung ganito po ang kalagayan ng puso ng tao, how can we see God if my heart, if my heart is not pure enough, paano ako magkakaroon ng pagkakataon na makita ang Diyos? Kasi ang sabi po ng salita ng Diyos ay, mapalad ang may malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Kung ang puso natin ay mayroong karumihan at hindi talisay sa harapan ng Panginoon, paano natin makikita ang Diyos kung hindi tayo totoong may malinis na puso? Salamat po sa Panginoon. Salamat sa Diyos sapagkat hindi sinabi ng Panginoon na mapapalad ang mga perpekto. Amen. At madalas, ito yung hinahanap ng tao sa atin, yung mga maging perfect. Hindi niya sinabi na mapalad yung mga perpektong tao, yung mga hindi nagkakamali, hindi nagkakasala. Ang sinabi ng Panginoon dito ay mapalad ang may malinis na puso. Amen. Purity by God standards, bagsak na po tayong lahat. Amen. Hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon o kakayahan na magkaroon talaga tayo ng pure o yung tinatawag nating guiltless and blameless heart sapagkat tayo po ay likas na mayroong kasalanan. Sabi po nung salita ng Diyos, wala pa nga lang sa pagkabata, sa tiyan pa lang ng ating ina tayo ay masama na. Amen. Kaya yung kalagayan natin, kung titingnan natin ay ang pamantayan ng Diyos, tayo ay hindi abot at bagsak doon. Sabi nga po doon ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa pamantayan ng Panginoon. Ganon din po yung ating puso sapagkat doon ang gagaling yung lahat ng karumihan at kasalanan sa puso ng bawat isa sa atin. Kaya hindi tayo abot doon sa pamantayan ng Panginoon. At dito, pumapasok po ang pangangailangan natin ng biyaya at habag ng Panginoon. Sa mga bagay na hindi po natin kaya, doon natin ipagkatiwala sa Panginoon. Yung hindi natin kaya, alam natin kayang gawin ng Diyos para sa atin. Ibig sabihin, mga kapatid, may pag-asa tayo. Hindi po tayo nawawalan ng pag-asa sa Panginoon. At paano tayo magsisimula na magkaroon po tayo ng malinis at
pusong dalisay sa harapan ng Panginoon. Magsimula po tayong dumulog sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin natin, sabi po na aklat ng mga awit 51:10, sabi po doon, likhaan mo ako ng malinis na puso, O Diyos. Amen. Kaya po mga kapatid, hindi mo kailangang linisin ang sarili mo na mag-isa. Sapagkat kahit anong effort ang gawin natin, kahit anong pagsisikap ang gawin natin, lahat ng pagsisikap natin mananatiling kapos kung wala ang presensya at pagsama ng Panginoon. Kaya yung pusong dalisay na hinahanap ng Panginoon, hilingin natin yun sa Diyos. Sabi po doon, likhaan mo ako ng malinis na puso, O Diyos. Ang ibig sabihin, yung malinis na puso na yun, hindi yun manggagaling sa atin kung hindi ito ay bibigay sa atin ng Panginoon. Amen. Kaya mananatili sa kakapusan ng ating kakayahan, meron po tayong pag-asa sa Panginoon. Amen. So, hindi natin kailangan linisin ng mag-isa. Diyos ang lilinis ng puso natin kung tayo ay magpapakumbabang lalapit sa Panginoon. Amen po. Sabi po ng Ezekiel 36:26, sabi po doon, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ano po ibibigay? Bagong puso at bagong espiritu. Ang ibig sabihin po ng bagong espiritu, bagong na puso, mayroon na tayong bagong desire sa ating mga sarili. Hindi na yung desire na ating sarili, kung hindi yung ninanais ng Panginoon na gawin natin. Yun ang dinidesire natin at ninanais nating sundin sa ating buhay bilang tayo po ay mga mananampalataya. Sabi pa po doon, ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Amen. Kaya yung pag tayo binigyan na ng Diyos ng bagong puso, yung ating dating pusong ayaw sumunod sa Panginoon, tayo ay magiging masunurin sa Kanya. Amen. Kaya buhay po yung ating pag-asa. Yung hindi natin kayang gawin, kayang ibigay sa atin ng Panginoon kung tayo ay taos-pusong lalapit sa Kanya. Ngayon pong umaga, pwede nating tanungin ang ating sarili sa ating mga kalooban, kumusta ang aking puso sa harapan ng Panginoon? Totoo ba ako sa Diyos? O meron akong kahit katiting na pagpapanggap sa harapan ng Panginoon? Hindi yun na ikukubli sa Panginoon. Hindi ka na tinatawag ng Diyos para magkaroon ng pagpapanggap kahit kaunting porsyento lang. Tinatawag tayo ng Diyos na maging totoo sa ating mga buhay. Amen. Kaya hindi naman nakakaila sa Panginoon. Kaya maging tapat na tayo sa Panginoon. Amen po. Meron po tayong napakalaking trabaho na dapat natin gawin. Ano po yun? Dapat nating ingatan ang ating mga puso. Sabi po ng Kawikaan 4:23, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap. Amen. So inaalagaan natin. Kung meron tayong dapat bantayan sa araw-araw, bantayan natin ang ating mga puso. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, diyan ang gagaling yung lahat ng mga bagay na marami. Amen. Araw-araw tayong dumulog sa Panginoon, araw-araw tayong magsisi, araw-araw tayong manalangin, araw-araw tayong magdesisyon ng tama, pumili tayo ng tama sapagkat ang buhay natin ay mayroong pagpili sa bawat araw. At sabi nga po ng aming pag-aaral, sa ating pagpili, pumipili tayo ng bagay na mayroon tayong direksyon at mayroon tayong destinasyon. Kaya mahalaga na ang ating pagpili ay pagpili ng tama at sa kalooban ng Panginoon. At dapat natin iyong bantayan dahil yung ating mga damdamin, yung ating mga saloobin, kung minsan, diyan tayo madalas magkamali at nadadaya nga po tayo ng ating mga puso. Sa buhay natin, gusto ba nating makita ang Diyos? Amen. Sapagkat ang sabi, mapapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Gusto ba nating makita ang Diyos sa buhay natin? Gusto ba nating maranasan ang Kanyang presensya sa araw-araw? Simulan natin sa salitang, linisin mo ang aking puso, Panginoon. Amen. So,
Yun po ang ating gawing panalangin. Excuse po. Bitawan natin ang lahat ng galit, pakawalan natin ang lahat ng kasalanan naglalayo sa atin sa Panginoon, sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, ang ating mga kasalanan ang nagkukubli sa mukha ng Panginoon para hindi niyo tayo pakinggan. Kaya kung tayo ay mayroong malinis na puso, lahat ng galit, lahat ng kasalanan, bitawan natin at pakawalan. At isuko natin ang lahat na bahagi ng buhay natin sa Diyos. Amen. Dahil ang pusong malinis, yun ang pusong nakakakita sa Diyos. Amen. Sa panahon ng problema, sa panahon ng mga sitwasyon na madilim, sa panahon ng mga sitwasyong nakapanlulumo, sa mga panahong sagad ka sa problema, may pag-asa kang makita ang Diyos at makasama ang Kanyang presensya. Lalo na po sa panahon natin ngayon, maraming tao ang nag-aalala dahil sa pagtaas ng mga bilihin, pagtaas ng mga presyo ng mga produkto, at yung iba nagkakaroon na ng agam-agam at nagkakaroon ng yung iba nagpapanik buying na, nag-i-stock ng maraming pagkain, Pero sa gitna ng problema, sa madilim na sitwasyon at mga bagay na hindi tiyak para sa bukas, meron kang kasamang Diyos. Ang presensya ng Panginoon mararanasan natin sa buhay natin. Sabi doon, makikita nila ang Diyos. Hindi lang literal na pagkakita, kung hindi isang malalim at makabuluhang relasyon sa Diyos. Amen. Mayroon tayong malalim na pagkaunawa sa presensya ng Panginoon sa araw-araw at sa inaharap. Ito ang napakagandang pangako ng Panginoon. Ang pangakong makakasama natin siya at makikita natin siya ng mukhaan. Amen. Ito yung napakagandang pag-asa na ang sabi pa nga ng salita ng Diyos nakikita natin siya ng mukhaan, yung mga luha ng mga mananampalataya doon, papahiri ng Diyos. Amen. Makikita natin siya ng mukhaan. Kaya ang paanyaya sa atin ng Diyos, sa akin at sa iyo, sa bawat isa sa atin, lumapit tayo ng may tapat na puso sa Panginoon. Hebrews chapter 10, verse 22, lumapit tayong may tapat na puso, sapagkat yan ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung tayo may mga pagkukulang sa Panginoon, hindi niya tayo tinutulak papalayo. Amen. Huwag natin isipin na para bang kung ang Diyos ay tahimik, parang napakalayo ng Diyos. At kung ang pakiramdam natin sa sarili natin ay parang napakalayo ng Panginoon, sabihin natin sa Panginoon, nasaan ka man, O Diyos, nais kitang hanapin at masumpungan. Sapagkat ang totoo nun, hindi niya tayo itinutulak palayo, pakiramdam lang natin yun. Pakiramdam lamang natin parang malayo ang Diyos, pero ang totoo noon, nandyan lang siya sa atin. Tinatawag pa niya tayong lumapit sa Kanya. Amen. At kapag tayo lumalapit sa Panginoon, tandaan po natin, tayo ay kakalungin at kakalingain ng ating Panginoon. Amen. Kaya po ang sabi dyan, lilisin natin ang ating mga puso at lumapit tayo na may malinis na puso sa Panginoon, sapagkat yun po ang talagang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kapos man ang ating kakayahan, nandiyan ang tulong ng Panginoon. Meron tayong dakilang pag-asa, hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwan. Ang sabi po ng salita ng Panginoon. Ang daming pangako ng Diyos para sa atin. Kahit na tayo ay humaharap sa maraming hindi magandang sitwasyon sa ating panahon, subalit tayo po ay mayroong dakilang pag-asa sa Panginoon, sapagkat ang presensya ng Diyos araw-araw ay ating mararanasan sa pamamagitan ng malinis nating puso sa harapan ng Panginoon. Kaya nga po, maging isang adhikain natin sa puso ng bawat isa sa atin na tayo po ay magkaroon ng isang pusong malinis sa harapan ng Panginoon. At sabi po ng salita ng Diyos, tayo ay pinagpala kapag po tayo ay nasa ganitong kalagayan. At sabi po doon ay nasa atin ang pabor ng ating Panginoon. Amen. Mga kapatid, ito po ang salita ng Panginoon at sana po ay nabigyan tayo ng inspirasyon ng salita ng Diyos na ngayong umaga.
Tayo po ay sumundaling manalangin. Hallelujah. Purihin po kayo, Panginoon. Ang inyo pong katapatan ay isang nananatili sa buhay ng bawat isa sa amin. Nakikita po ninyo ang aming puso. Wala po kaming maitatago po sa inyo, Panginoon. Alam niyo po ang lahat ng bagay, ano man ang sakit na nararamdaman namin, ano man ang pag-aalinlangan, ano man ang mga kasalanan, ano man ang mga kahinaan na meron kami, Panginoon. Ito po ay alam ninyo at hindi nalilingid sa inyo, Panginoon. Ngayon pong umaga, lumalapit po kami sa inyo, hindi po kami nagpapanggap, Panginoon, kundi kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Likaan niyo po kami ng isang malinis at pusong nakalulugod sa inyo, Panginoon. Isang pusong masunurin, Panginoon, at hindi masuwayin. Baguhin mo po ako, Panginoon, mula sa loob at hindi maging panlabas lamang ang aming pagsunod. Tulungan niyo po kami mamuhay para sa inyo araw-araw at dahil nais po namin kayong makita at maranasan at makasama, magkaroon kami ng isang pusong malinis at nakalulugod sa inyo, Panginoon. Sa buhay po namin ito, Panginoon, ito po ang aming hinihiling at idinadalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli po, isang magandang umaga at pagpalang umaga po sa lahat. Sa ngalan po ng aming District Supervisor, Pastor Pedro Gondreneos, at ng buong District 8, kami po ay nagpapasalamat sa oportunidad na magamit ng Panginoon sa pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga. Subalit pansamantala po, ang aming pong district ay magpapaalam sa pangunguna sa pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing Sabado upang magbigay daan sa ilang bagay. At kung loloobin po ng Panginoon ay makabalik din sa darating na panahon kung maging kalooban po ng Panginoon. At nagpapasalamat po tayo na tayo ay nabigyan ng pagkakataon na magamit ng Panginoon tuwing umaga. Salamat po sa Panginoon. Salamat din po kay Pastor Joel Mazaredo. At pagpalain po tayo ng Panginoon. Magandang umaga po muli sa ating lahat. And to God be the glory. Amen.